maliban sa pagpapataw ng kanyang kamay sa ilang may sakit upang pagalingin ang mga ito. Nagtaka siya sapagkat hindi sila sumampalataya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat and happy Sunday po sa inyong lahat. Bago po ang lahat, hinihingi ko po ng paumanhin ang aking boses. Ako po ay may sipon, pasensya na po. Pero kahit na ako po ay may kakaunting sakit, pinagpapatuloy ko po ang aking misyon. Dahil alam ko po, marami sa inyo ang umaasa para makarinig na magandang salita ng Diyos. At sabi ko nga po sa aking sarili, sipon lang ito. Dahil alam ko po, marami sa inyo, mas mahirap, mas mabigat ang kanilang pinagdadaanan. Ang mga iba nagdadialysis, ang mga iba nagkikimotherapy, ang mga iba hindi makalakad, hindi makatayo sa kanilang mga kama, ang mga iba nangungulila sa kanilang mga pamilya, ang mga iba nadidepress, minsan ayaw nang bumangon sa kanilang kama dahil iniisip ang napakaraming problema, utang man, problema sa kanilang mga anak, o problema sa kanilang mga asawa. Kaya sabi ko po sa aking sarili, sipon lang ito. At tandaan niyo po, mga kapatid, balikan niyo po ang pangalawang pagbasa, napakaganda, na lahat tayo ay bibigyan ng tinik ng Diyos. Yan ang sinasabi po ni San Pablo. Nakatanggap daw siya ng tinik sa kanyang laman. A thorn in his flesh. Isang kahinaan. Nagdadasal siya, hinihingi niya sa Diyos. Panginoon, alisin niyo po ang tinik na ito. Pero hindi daw inalis ng Diyos yung kahinaan niya. Bakit? Dahil dun sa kanyang kahinaan, dun lang niya mararanasan ang pagpapalakas at ang tulong ng Diyos. Maniwala po kayo, sa gitna ng inyong problema, inayaan niya ng Diyos na maranasan niyo, na pagdaanan niyo, para maranasan niyo din ang tulong, ang pagpapala at ang grasya ng Diyos. Kaya tingnan niyo po, kahit na ako ay may sakit, ako po ay nakatayo dito, nangangaral sa inyo ng buong sigasig at lakas, kahit na ako po ay nangihina, ito po ay dahil din sa tulong ng Diyos. Kaya sa gitna ng ating mga